po, ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa naging press con kanina, press briefing kanina ni Atty. Claire, na kung saan talagang si Bato de la Rosa, si Mijaldea, sino pa ba? Si Basti Duterte, talagang sa isang sagutan ni Atty. Claire sa pool yung tatlo. Biruin nyo, tatlo agad yung nasoplak sa isang sagutan lang ni Atty. Claire. Kaya nga napakagaling po nito na undersecretary ng PCO kasi yung mga isyong ibinabato mismo ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, tinatapos lang ni Atty. Claire sa isang press briefing. Ano po, ito i-play po natin. Left Narcisa DZRH. Good morning, Yusek. Morning. The spread of misinformation became rampant, and no less than the First Lady has been a victim of fake news. What are the steps being taken by the Palace or PCO to combat misinformation? It is very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former President Duterte. We are taking... Tsaka mga kababayan na ito para doon sa mga nagtatanong, singit ko na din para makita nyo. Yung mga nagtatanong kasi, di ba may in-upload tayong video na kung saan mga kababayan, ito pong si First Lady Liza Marcos, nasa negosyo Women Summit. Ngayon mga kababayan, pinapalabas kasi nung iba, na fake news daw po tayo. Wala naman daw po doon. Matagal na daw po yun. 2024 pa. At hindi naman daw po nababalita yun. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga doon sa mga kababayang Pilipino natin, kung kayo lamang po ay masipag magbasa, especially yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, makikita nyo yung mga balita Tulad nito. Ayan ano ba yung sabi dito mga kababayan sa GMA News Online? Ito po, sabi dito, First Lady Liza Marcos leads awarding at Go Negocios Women's Summit 2025. Kailan ba ito pinablish? Ayan tingnan nyo sa baba Wait lang, highlights natin para makita nila. Lakihan ko lang para makita nyo. Ayan. Tingnan nyo naman yung date mga kababayan. Tapos ipinakita ko din sa inyo yung video na kung saan ipinakita pa mismo nung kumuha ng video yung isa niyang cellphone na nakalagay din yung date. Ayan nakalagay dito, publish March 15, 2025. Hindi po yan 2024 kasi pinapalabas ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. 2024 daw po yan, wala pa daw po sa Pilipinas. Ito pong si First Lady Liza Marcos at yan daw po mga kababayan, fake news daw yung kumakalat na video. Kahit pinakitaan na ng date at saka araw mismo kung kailan po kinuha yung video. Ngayon kung titingnan nyo, ayan naibalita na po yan sa iba't ibang pahayagan. Ipinablish itong balitang ito March 15, 2025, ibig sabihin nung Sabado. At yung pinapakalat po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na nakadetain daw po sa ibang bansa, wala po yung katotohanan. Kasi unang-una, si First Lady Liza Marcos matagal na pong nasa Pilipinas. Bago pa lamang po mga kababayan, magpakalat ng maling balita itong sina Maharlika at kung sino-sino pa dyan Poncio Pilato na na-detain daw po sa ibang bansa. So magaling po yung maliwanag. Ano po ngayon, balik tayo dito. Taking steps like what we had last week, we had this live discussion with the concerned authorities to answer all those issues that had been raised by some people from the mainstream and also from the social media. Tama. So with this kind of projects that we have with the PCO, like the press briefing and the live discussion, I think people will have this chance to know what is fake news and what is not. I understand NBI is making a plan of action as well as the PNP to run after fake news peddlers. Kayo po sa PCO, nakikipag-ugnayan ba kayo sa mga agency na to? Opo, makikipag-ugnayan po tayo. Lalong-lalo na po talagang dumarami po ang fake news. Sobra! Para po malihis ang katotohanan. Kitang-kita po ninyo. Kahit po mismo, si ES, dating ES, Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte. Ngayon po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga... Sa poll, si Mijaldea ang fake news mga kababayan. O bakit natin nasabing fake news? Di ba sabi niya nung nagpa-interview siya sa ABS-CBN ata yun, hindi daw niya alam kung nasaan daw po itong si dating Pangulong Duterte, kinidnap na daw. Tapos sinasabi niya pa na part daw ng gobyerno yon
para mawala talaga sa landas ng gobyerno etong si dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan mga kababayan, kinumpirma ng ICC na nasa ospital etong si dating Pangulong Duterte, and then binanggit pa nga yung pangalan ng ospital kung nasa saan etong si dating Pangulong Duterte. Kaya dun pa lang makikita nyo na mabigat-bigat yung aligasyon nitong si Mijaldea sa gobyerno na kasama daw po yan sa game plan ng gobyerno natin ang mawala at kidnapin etong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga dapat gawa ng aksyon yun eh. Kasi fake news talaga yung sinabing yon ni Mijaldea sa isang interview po niya. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Responsabling mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip, at matuto pang mag-evaluate. Tama! Para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Pero naniniwala po ba kayo it's about time na may masampulan dun sa mga nagpapakalat ng fake news? Pinag-aaralan po natin yan. Follow up to the same question. No. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Kumusta na po si dating Pangulong Duterte? Minomonitor din po ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa The Hague at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Yan po ay kanyang opinion. Eto pa, isa pang fake news to mga kababayan. Yun lamang ni Senator Bongo. Unang-una wala po siya doon sa lugar. At Tama! narinig po mismo natin sa ICC, kay Judge Mutok, na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ay yun, sa mga doktor na tumingin sa kanya, ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit, at patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni Senator ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin. Alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanyang mga gamot. Tandaan, Tsaka fake news talaga mga kababayan, yung sinabi ni Bongo, literal na fake news. Yung sinasabi niya na nakatsinelas lang daw. Etong si dating Pangulong Duterte, nung nakausap niya sa eroplano, pero kitang-kita niyo naman sa mga larawan na lumabas, na si dating Pangulong Duterte ay nakasapatos, nakamedyas pa nga tapos nakasapatos, tapos pinalalabas nila na nakatsinelas. Para nga naman mga kababayan, maawa yung mga kababayan Pilipino natin, at makakuha sila ng napakaraming simpatya. Alam niyo kung tutuusin, wala namang problema kay dating Pangulong Duterte. Ang may problema lang, yung mga taong nakadikit kay dating Pangulong Duterte na gustong maging senador. Bakit? Kasi biruin nyo, yung ginawa nilang fake news sa Liwasan Bonifacio, yung sinasabi ni Bongo na nakatsinela si dating Pangulong Duterte, kita nyo mismong sinopla siya ng mga larawang lumalabas na nakasapatos talaga. Walang katotohanan yung ipinapakalat ni Bongo na hindi ibinibigay ng sa ICC yung gamot ni dating Pangulong Duterte, hindi natututukan yung kanyang health, tapos may pinapakalat pa na nakatsinelas. Wala pong katotohanan yan. Kasi kung hindi ikinukonsidera ng ICC yung kondisyon ni dating Pangulong Duterte, di sana pinilit siya na umattend sa kanyang first appearance na naandudun talaga siya mismo at hindi via online, via video, mga kababayan, via Zoom. Di sana hindi siya pinayagan. Kaso nga, dahil ikinukonsidera yung kanyang kalusugan, yung kanyang kalagayan, pinayagan siya na umattend ng naka-video, mga kababayan. Ano po, so ngayon, papalabasin pa ni Mijaldea at netong si Bongo na hindi po nagagampanan ng ICC yung pagbibigay ng gamutan, pagsiguro ng kaligtasan ni dating Pangulong Duterte. Mabigat-bigat po na accusation yan. Especially lalo na kung makakarating po yan sa International Criminal Court. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. po natin, ang ICC po, may mga doktor po sila naka-assign dyan. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli sasabihin natin, wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up or mag-undergo po ang Pangulong Duterte sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, ang dating Pangulong Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK, sila rin po ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po palalabag ng anumang batas natin. Speaking of EJK po, nabanggit po ninyo, may mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, hindi naman po pala biktima ng EJK kagaya nung kay Aling Sheila na lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration.
Kaya Yun ang isang dapat na maimbestigahan. Yun ang maisasagot ko dyan mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, balance tayo dito. Kung yun man ay walang katotohanan, yung kaya Nanay Silang yon, dapat maimbestigahan po yon. At dapat mga kababayan, matanong siya kung bakit niya ginagawa yon. Ano po, kasi nga naman mga kababayan, unfair din naman sa kampo ni na dating Pangulong Duterte kung yung mga taong yon magagamit para idiin lalo itong si dating Pangulong Duterte. Patas lamang po tayo dito mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pangulong Marcos, yun pong kay yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po ng government dito kung inaano din po natin itong mga fake news na ito. Opo. Pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganung na sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa dami-dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na po ang mainstream media. Kayo na po ang magsabi kung alam niyo po na peke ito. Kayo na po mag-fact check. Kayo din po ay pinaniniwalaan dahil may kredibilidad din po kayo. So kung ano po yung lumalabas na fake news, magtulungan po tayo para sa bayan po ito. Dapat din po nating ipaalam sa taong bayan na lahat ng lumalabas ng mga fake news na ganyan ay dapat na maputol. Kaya dapat maimbestigahan yon, mga kababayan, para wala naman masabi yung iba natin mga kababayan Pilipino. Yun yung pinakamainam dyan. In my own opinion, personal opinion, dapat maimbestigahan yung issue ni Nanay Sheila. Kasi parang ang dating mga kababayan kinumpirma din nung kanya mga kapitbahay na yun po ay hindi nasakop ng madugong pakikipaglaban ng dating administrasyon sa ipinagbabawal na bato yung pagkawala ng kanyang anak. So dapat maimbestigahan din po yon. So hindi lamang po para sa EJK, pati po yung mga fake news na lumalabas pabor kay dating Pangulong Duterte, sana po ay bigyan din po ng pansin ng media. Tama. At sana po din po, sa tulong din po ng mainstream media at ng social media, maipakita din po natin kung ano po talaga yung kalagayan ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi lamang po tayo totoo kay dating Pangulong Duterte dahil po ang mga biktima po ng EJK ay Filipino rin po. Pero ito po yung mga biktima ng EJK na sinasabi ng under the previous administration po. Binanggit po ni Let Narciso kanina kung may masasampulan na ba. Ito po ay identified na talagang kinumpirma ng mga kapitbahay. At least kilala na kung sino po yung tukoy na yung nag-ano ng fake news. Using pa nga po yung kaso ng EJK. Hindi ba tayo gagawa ng aksyon ng gobyerno or ang PCO since kayo po ay very active sa paglaban sa fake news? Siguro po unahin natin mismo yung mga unang nagsalita ng fake news. So, uunahin pa ba natin si former ES Medialdea? Dapat! Dapat para may masampulan, unahin dapat yung nagpapakalat ng matinding fake news. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nasa The Hague, Netherlands siya. Sasabihin niya nawawala ang presidente at plano yon ng gobyerno para mawala sa landas. Sa madalit salita, di umano mga kababayan, game plan ng gobyerno yon laban kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga sa totoo lang, nung pumutok yung balitang yon, yung fake news na inilabas ni Medialdea, yung kanyang binitawang salita mga kababayan, tapos sinabayan pa nung pag-confirm ng ICC na nasa ospital itong si dating Pangulong Duterte at hindi naman kinidnap, doon palang fake news na itong si Medialdea. Kaya nga kung meron man dapat na masampulan dito na unang-una, mga kababayan, yung dapat na nagpapakalat talaga ng literal na fake news, dapat unahin itong si Medialdea, si Maharlika at yung iba pa. Diba? Para naman makita na talagang nagkakaroon ng aksyon patungkol po dito. Kaya sabi ko po kanina, ay pag-aaralan po muna. Thank you po. Kita nyo? Maricel Halili, TV5. Dami na bang umiiyak sa comment section? Ay, wag niyong tanggalin yung mga basher ha. Hayaan nyo lang sila mag-iyakan dyan. Alam nyo naman, tayo, tuwan-tuwa kapag may umiiyak. Yusek, magandang umaga po. May we have the Palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend Isa saying pa to. na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na, Isa pa tong issue ni Baste, mga kababayan. na yung tatay niya, yung nagpalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote,
We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture. Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Baloktot kasi yung utak ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko naman nilalahat. Pero ang pananaw kasi nila, kailangan pag may utang na loob ka, kailangan depensahan mo yung tao na may kinakaharap na matinding kaso, na laban dun sa tao na pinagkakautangan mo ng loob. Siguro mga kababayan, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte kaya sinasabi na walang utang na loob itong si PBBM kasi siguro nasanay sila sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ang pagtanaw ng utang na loob kailangan may kapalit. Pagka ganyan yung ating pananaw, iisipin ko kaya na-appoint itong si Michael Yang kasi may malaking utang na loob si dating Pangulong Duterte. Kaya ginawang presidential economic advisor itong si Michael Yang. Yan yung iisipin ko mga kababayan. Kaya inappoint yung mga yan kasi may utang na loob na kailangan bayaran. Ganun ba ang meaning sa inyo ng utang na loob? Mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi sinasabi nyo, hindi, walang utang na loob yung pamilyang Marcos. Di naman magiging presidente yung si Marcos Jr. na yan kung hindi tinulungan ng mga Duterte. Take note mga kababayan, 2021 pa lang, hindi na po tinulungan ni dating Pangulong Duterte si PBBM. Binatikos niya pa. Kaya nga kung tutusin, noong 2021, mismong sinabi ni dating Pangulong Duterte na hindi siya sasama kaya Marcos Jr. Kasi nga, weak leader daw. Mahina, spoiled brat, at may bagahe. Yan po yung sabi niya. Sa madalit salita, hindi po si PBBM yung sinuportahan niya noong 2022 presidential election. Ang pinopromote nila, especially ng mga vlogger nila, walang iba kung hindi si Isko Moreno. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, kung sinuportahan lang sana ni dating Pangulong Duterte si PBBM, baka sobrang taas ng nakuhang boto ni PBBM. Kaso nga lang nagkawatak-watak yung ibang mga Duterte supporter kasi nga hindi naman talaga dinala ni dating Pangulong Duterte si PBBM. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan mga kababayan, parang ang gusto pa mangyari ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, bayaran ng pamilyang Marcos yung utang na loob nila sa pamamagitan na kinakailangan magtaksil sa batas ng pamilyang Marcos at kupkupin yung tao na may kinakaharap na matinding kaso laban sa mga kababayang Pilipino natin. 'Di ba? So hindi po pwedeng ganon. Ang utang na loob ng judge lang yan. Pero hindi pwede na porket may utang na loob ka, magtataksil ka na sa batas at hahayaan mo na lang. Kukonsintihin mo yung tao na ginagago ka na, sinisiraan ka na araw-araw, tapos gusto ipagtanggol mo pa. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po yung nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373, nakabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at dalibingan ng mga bayani. Lahat naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Tama! Ang pagpa-aresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay mayroon din pong kaugnayan na batas at mayroon po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Totoo! Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Oh, ano? Ano? Sapol? Sapol ba? Kasi sa totoo lang, pag ganyan yung pinagbasihan natin ng pagtanaw ng utang na loob, iisipin talaga natin mga kababayan na kahit bawal sa konstitusyon yung mag-appoint ka ng Chinese national
Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ginawa pa rin niya yon. Bakit? Dahil may utang na loob ba? Dahil ako nagtatanong lang naman. Kaya ba nila inappoint itong si Michael Yang kasi malaki yung utang na loob ng pamilya nila doon? Diba? Kasi pag yan ang pinagbasihan natin mga kababayan, talagang tutuon din kay Michael Yang yung usapan. Kasi nga inappoint niya na Presidential Economic Advisor kahit bawal. Ma'am, is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo lang po, pati po ang palasyo, ang Pangulo, ay concern po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana Ay, shoutout kay Brick ha. po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. Yun lamang po, hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Mayor Baste na sila daw ay i-raid yung kanilang bahay? Isa pa yun. Ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan kung meron pong operasyon ng pag-raid sa bahay. Kasi yun po yung sasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila i-demanda? O ano? Na nagpakalat ng ganito? Pag-aaral. Kasi mga kababayan, wala kasi talagang katotohanan yon. Hindi nga natin alam kung sino yung nagbalita sa kanila na i-raid daw yung bahay at baka daw taniman ng kung ano-anong ebidensya. Yun po yung pinapalabas pa nila. Alam nyo, nagsalita pa nga ata si Mayor Baste ng patungkol po dyan. Kaya kung matatandaan ninyo, di ba yung bahay ni dating Pangulong Duterte na puno ng mga tao kasi binabantayan daw nila magdabag yung bahay nitong si dating Pangulong Duterte kasi nga i-raid daw at baka tamnan ng ebidensya. Pero ayon po kay Attorney Claire, nakausap nyo etong si General Torre, wala naman pala pong katotohanan yon. Ibig sabihin fake news yung ipinamalita ni Mayor Baste at nung kanya mga taga-suporta sa publiko. Biruin nyo mga kababayan, no? Kung magsasampa pala ng kaso ang gobyerno sa mga nagpapakalat ng fake news, alam nyo na kung sino yung mga uunahin. Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na may pag-raid ay nakagulo sa isipan ng mga taga Davao City? Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Tama. Yun po ang tanging hiling natin. Okay? Sige. Ivan Mayrina, GMA News. Related question, ma'am. Yes, po. At what point does the government draw the line between free speech and inciting to some, maybe rebellion or sedition or overthrow of government? Yes. Kasi ho, may mga words were uttered in those many gatherings over the weekend. Minura po ang Pangulo, may mga maanghang na salita. At what point does the government draw the line? As we can say, the President is not onion-skinned. Okay? Usually po, hindi po siya nadadala ng ganyan. Pero, kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the President, then we have to step up. How? By filing cases, complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the President that he will do that. And is it a cause of concern for the President na marami, hindi lang ho Davao, marami hong mga lugar sa buong bansa na nagkaroon ng similar protest actions? Hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin. Kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang malamang iniidolo at panatiko po sila ng isang leader. Hindi po natin pipigilan ang kanilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po sigurong lalagpas na magkakaroon po ng alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition na po. Thank you. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the president's sister, Senator Amy Marcos, said she would seek a probe into the arrest Sa of pato, the no? former president. What's Malacanang take on this? Wala pa po, hindi pa po namin napag-uusapan yan. Pero kung yan po ang nais ni Senadora, she's free to do that. Will Malacanang be ready to send representatives in the event that such an inquiry pushes through in the Senate? If necessary. If it is for if the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. Yan yung mga dahilan kaya ayaw ko kay Senator Amy.
Kasi mga kababayan, biruin nyo pag-aaksayahan pa nila ng pera ng taong bayan, yung isang bagay na nangyari na. Biruin mo kahit inaano na siya ni Panelo, kahit sinasabihan na siya na lokohin niya yung lelang niya, kinakampihan niya pa rin ang mga Duterte, mga kababayan. Alam naman natin, yung magiging punot dulo ng investigasyong ito sa Senado ni Senator Amy Marcos. Alam naman natin na para kay dating Pangulong Duterte yan. Pero noong mga panahon na iniimbestigahan ni Bato de la Rosa at gustong idawit ang pangalan ni PBBM sa PIDEA leaks, mga kababayan, sa paggamit ng ipinagbabawal na bato, wala man lang kibo at wala man lang ginagawa itong si Senator Amy. Pero dito sa mga Duterte, mga kababayan, mukhang todo effort ata itong si Senator Amy. So yan yung mga dahilan kung bakit ayaw ko po talaga sa totoo lang kay Senator Amy Marcos. Kasi unang-una, yan po ay pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino. Paiimbestigahan nyo yung tapos na, yung nangyari na. Diba? Tapos pag minamadali kayo ng sambayan ng Pilipino about do sa impeachment, tahimik kayong lahat. Tapos dito, kailangan agad-agad mag-imbestiga. Diba mga kababayan? Yan yung pinagkaiba kasi pagkakaalyado yung pinipili kaysa yung interest ng sambayan ng Pilipino. Pag interest kasi ng mamamayan, mukha atang bingi sila. Pero kapag interest na mga kaalyado nila, gising na gising, mga kababayan, at napakalakas ng pandinig nila. Kaya yan yung mga dahilan kung bakit ayaw natin kay Senator Amy. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So there will be no effort on the part of the administration to prevent resource persons from attending such a hearing. No, we will not do that. And are you confident you can answer all questions that will be given with regard to that arrest? I believe because we just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Salamat po. Christian Yusores, Radio 630. Ma'am, isa rin po sa mga nagbigay po ng statement against the government is Yan. PNP Chief and now Senator Ronald de la Rosa. Pinanatan po niya yung pag-arrest ng ICC through the Interpol. Let me quote him. Sabi po niya, hindi yan nanggagaling sa competent authority, hindi yan nanggagaling sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat mag-aisa tayo. Ano pong comment na ng pala? Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, kung di ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest, kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Oh! Hindi po ba, kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Tama! Thank you po. Kasi kung tutusin talaga, mga kababayan, ganito lamang naman po kasimple yan eh. Kung talagang totoo yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na willing niyang samahan etong si dating Pangulong Duterte at alagaan etong si dating Pangulong Duterte, hindi mo na kailangang humingi ng proteksyon sa Senado kapag dumating yung arrest warrant laban sa'yo. Dapat ang gagawin mo, magsusurrender ka ng kusa dahil nga gusto mong samahan at alagaan yung tao na naging katuwang mo nung isinasagawa ninyo yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Pero ang problema, baligtad, mga kababayan, na nangyayari. Bakit? Kasi kapag lumabas yung arrest warrant, kinausap na ni Senator Bato de la Rosa, eto pong si SP, Chis Escudero, patungkol po sa kanyang sa kanyang seguridad kung sakali na lumabas yung arrest warrant at aarestuhin siya ng ating mga law enforcer. Alam nyo ba, mga kababayan, sa totoo lang, gaya nga po ng sabi ko, kung si Senator Bato ay tapat sa kanyang sinasabi na gusto niyang samahan sa International Criminal Court si dating Pangulong Duterte at gusto niyang alagaan, dapat nakahanda siya na magpa-aresto kapag dumating yung arrest warrant. Pero bakit kailangan niya pang humingi ng proteksyon? Ibig sabihin, hindi siya totoo sa kanya mga binibitawang salita na keso gusto niyang alagaan si dating Pangulong Duterte at samahan. Hindi totoo yan. Dahil kung totoo yan, dapat bukas na yung palad mo na tanggapin yung arrest warrant laban sa'yo na ilalabas ng ICC na papadaanin sa Interpol. Kaso humihingi ka pa ng proteksyon eh. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning po, Yusek. Yusek, despite po nitong mga political noise sa bansa, may nakakausap po ba tayo ng mga investor, kung may mga idinudulog po ba sila sa bansa, or kung confident pa po ba sila sa ekonomiya ng Pilipinas?
Sa aking palagay po, sa akin pong palagay, dahil magkakaroon po kami ng meeting mamaya with the BSP, hindi po naaalarma ang administrasyon patungkol po sa investors dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang mga leader ay sumusunod sa batas. Hindi po nagkakanlong ng mga tao na involved po lalong-lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng mga foreign investors na magkanlong ka ng mga taong involved sa mga krimen. Tama. Yusek, balikan ko lang po yung 70 job fairs na nakalinya po kanina. Kung may figures na po ba kung ilang job opening or ilang job position po yung equivalent nun? Opo, mamaya po ibibigay namin kung meron na pong detalye po dito. Ibibigay po namin sa inyo. Maya-maya lamang po. Ayan. Mga kababayan, napakaliwanag ha. Kita nyo yung mga sagot ni Atty. Claire, direct to the point. Kapag ka tinatanong siya about dito, kina Mijaldea, sa sinabi nitong si Bongo, yung fake news ni Bongo na kung ano ng mga pinagsasabi about ICC, hindi daw na ibibigay yung gamot. Tapos ito pang pagbanat ni Bato de la Rosa sa ating gobyerno na bakit daw hinahayaan ng presidente na siya ay i-force nitong Interpol para itong arrest warrant ni dating Pangulong Duterte. Lahat po yan sinagot ng isang sagutan ni Atty. Claire Castro sa isang press briefing, mga kababayan. Kaya nga po, alam nyo sa totoo lang, ito yung mga dahilan kung bakit nanggagalaiti sa galit itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi hanggat nakaupo si Atty. Claire as undersecretary dyan po sa PCO at nasasagot lahat ng mga ibinabato nilang alegasyon, malabo po sila na sirain ang gobyerno ni PBBM. Kasi nga lahat ng ibinato, ni Bato de la Rosa, Mijaldea, nina Bongo, mga kababayan, nasasagot ni Atty. Claire ng isang sagutan lang. Unlike noon, doon kay Atty. Trixie Angeles, na parang hirap na hirap sumagot sa mga itinatanong ng media about sa kung ano yung nangyayari sa gobyerno at about sa mga paninirang ibinabato sa ating gobyerno. Pero kay Atty. Claire, mabilis po niyang nasasagot. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, napakaswerte ng gobyerno kasi meron po tayong Atty. Claire na sumasagot sa mga issue na ibinabato nila laban po sa ating gobyerno.